Daming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Daming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Babel at Pang G.
alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Fulfilling kasi isa sa mga dream come true ko yan matapos yung pinakamahabang race hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia. Doon sa pagtakbo ko na nahanap yung outlet ko na para ilabas yung kung ano man yung nararamdaman ko. So sabi ko yung pagtakbo, yung nararamdaman ko na sakit dito, yung hirap, wala lang naman to sa ginawa ng anak ko para sa akin. Hi guys, I'm Jerich Deha. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ko, an ultramarathon finisher. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Biyernes. Ngayon po ay 6 tayo sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, presyo ng diesel namumurong tumaas ho ng 18 piso bawat litro, samantalang ang gasolina ay 8 pesos. 8 pesos. Nako, batay po yan. Sa kerosene, 28 pesos per liter. Pero ang sinasabi ng gobyerno, baka raw gawin nilang staggered yung utay-utay ang pagtataas next week. Kumbaga sa kanta, Killing Me Softly. Pero ganun pa rin. Ganun pa din eh. Kasjemot lang nga po. At Pangulong Marcos mananawagan para sa kapayapaan sa gitna silangan sa kanyang biyahe sa Amerika. Giyera sa Middle East, tatagal pa ng 1 o 2 buwan. Ayon po yan sa DFA, repatriation ng mga OFW by land abay tuloy daw po ayon sa DMW. Vice President, impeachment proceedings, tiniyak na walang delay. Wala ring shortcuts. Posibleng hoarding, profiteering sa petrolyo, bantay sarado po ng DOE. DOH Secretary Ted Herbosa at 3 iba pang opisyal inireklamo ng kapiwalian sa Ombudsman. 18 nagpakilalang dating Marines pinasubpena ng NBI. NIA Administrator Guillen itinanggi ang manipulation sa bidding. Congressman Bong Suntay nireklamo ng kasong kriminal administratibo sa Ombudsman. At bigit kumulang 200 pamilya na wala naman ng bahay sa malaking sunog sa Tondo, Maynila. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa ating mga balita, pinasubpena ng NBI ang 18 nagpakilalang dating Marines na muli nagsilbing bagman at security aides ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag
na kanyang pinasisipot ang naturang umano'y ex-Marines sa susunod na Miyerkules. Pinaimbestigahan niya sa Bureau ng Office of the Ombudsman ng alegasyon ng mga dating sundalo, gayon din ang kanilang identity, background at kredibilidad. Una pong inimok ng direktor si Attorney Levy Baligod na voluntaryong isumite sa kanilang affidavit ng ex-Marines. Idinin po niya na ebidensyang direksyon ng investigasyon at wala itong intensyong baliwalain o i-discredit ang expose ng naturang kampo. Sa alegasyon ng mga dati manong miyembro ng Philippine Marines, abay nag-deliver daw po sila ng male-maleta. Higit sa 800 bilyong piso raw po na pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Eto na. Nangangamba o pinangambahang mangyari ang big time. Actually, hindi na mega big time ito Hindi na nangangamba. Napipinto. Inaasahan na. Nagbabadya. Ang mega big time oil price increase sa pagtaya ng oil industry sources. Humigit kumulang. Nako, kapit mga motorista. 18 pesos. Nako po. Bawat litro. Amaring itaas sa diesel habang 8 pesos naman kada litro ang sa gasolina habang 28 pesos sa kerosene. Bawat litro sa kerosene. Ito ay batay sa ikapat na araw na trading sa world market. Tayo na asahang uutay-utayin ang implementasyon sa mga susunod na linggo. Obviously, ang sinasabing dahilan ay ang pagsiklab ng bakbakan sa gitnang silangan. Nako. Ay, DOE. Ano ang ginagawa ninyo? Taliraw ang inyong kamay. Pagka ganito mga pagkakataon, di ba? Ang biro magpa-full tank na kayo. Ang problema wala nang pang-full tank. I-park na lang ho ninyo. Grabe. I-park na lang. Tapos ilabas ang bisikleta. Ito. Samantala nanawagan naman si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga miyembro ng Tau Gamma Phi na sangkot sa pagkamatay ng estudyanteng si Mark Kenneth Alcedo sa Cavite na sumurrender na. Sa isang press conference, kinumpirma ni Remulla na sa 17 miyembro na dawit umano sa hazing, isa pa lamang ang kanilang nasa kustodiya. Binigyan diin ng kalihim na malinaw itong paglabag sa anti-hazing law at hindi sila titigil hanggat hindi nadarakip ang lahat ng sangkot. Bukas naman ang National Irrigation Administration na maimbestigahan ang kanilang opisina tungkol sa kasong kinakarap ni Administrator Eddie Guillem at iba pang miyembro ng kanilang Bids and Awards Committee. Kaugnay nito ng kasong isinampa ng Task Force Kasanag sa Ombudsman dahil sa umunay irregularidad sa bidding ng ilang malalaking proyekto ng NIA. Kabilang dito ang proyektong San Felipe Earthfill Dam sa Ilocos Region. Pero ayon kay Guillem, 2 beses nagkaroon ng bidding dito at kung ito ay minaniobra, dapat una pa lang anya ay na-i-award na ito sa nanalong bidder. Humigit kumulang naman 200 pamilya ang nawalan ng tirahan sa isang sunog sa Gate 10 ng Parola Compound sa Maytondo, Maynila. Kanina po yung 1:00 na madaling araw. Mabilis pong kumalat ang apoy dahil naman gawa sa light materials ang mga kabahayan doon. Kaya umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago mag 2:00 madaling araw. At napula lamang pagsapit po ng 5:00 na ho. 5:26 ng umaga. Sa paunang investigasyon, tinatayang 4 na pong mga bahay ang natupok ng apoy habang 50 kabahayan naman ng partially damaged. Ayon naman kay Barangay Chairman Anthony Igus, pinaginila ang residente na umunay may sakit sa pag-iisip. Ang umano'y nagpasimula ng sunog. Kwentuhan niya ng ilang saksi, nakita nilang lalaking kilala bilang alias Toto na biglang sinindihan at ang sinaboy na gas sa ikalawang palapag ng isang bahay. Samantala bumalik naman sa kanilang nasunog na bahay ang ilang residente para kunin ng kanilang mga kagamitan na posible pang mapakinabangan habang karamihan sa kanila ay pansamantalang nanatili sa Delpan Sports Complex. Sumugod naman ang halos 100 babaihang miyembro ng grupong World March of Women Pilipinas sa tanggapan ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Kasabay ng kilos protesta, sila ay naggaya ng reklamo laban kay Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay dahil sa kanya naging malaswang komento
sa aktres na si Ann Curtis. Ayon sa grupo, ang payag ni Suntay ay sexual na panlalait at pagmamaliit sa kababaihan at dapat panagutan sa ilalim ng batas. Kabilang sa reklamong inihain laban kay Congressman Suntay ay ang paglabag sa Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Panawagan ng grupo, ngayong International Women's Month ay agarang pagpapanagot sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na bastos, walang respeto sa mga kababaihan. Yun lang. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay mananawagan daw po para sa kapayapaan sa gitnang silangan sa kanyang biyahe sa Estados Unidos. Ating alamin ang report mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, tuloy na sa kanyang biyahe sa New York, USA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pre-departure briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na dadalo si Pangulong Marcos sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women sa United Nations. Ayon kay Escalona, magbibigay rin ng mensahe ang Pangulo sa gaganaping special session ng UN General Assembly. Layunin dito na makakuha ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Binigyang diin ng DFA ang kahalagahan ng biyahe ng Pangulo na napapanahon para manawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Assistant Secretary Angelica Escalona. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Makakasama ni PBBM sa biyahe sa Amerika sina First Lady Liza Meta Marcos, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, BMW Secretary Hans Leo Catda, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., PCO Acting Secretary Dave Gomez at ilang pang opisyal. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gera sa Middle East, tatagal pa ng 1 o 2 buwan ayon sa pagtaya ng Department of Foreign Affairs. Repatriation by land tuloy ay naman sa Department of Migrant Workers. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 28, Paring Raymond, the taas. Paring Raymond. Colonel Tagalpan, sa pagitan ng Iran kontra sa Amerika at Israel. Ito ang pagtaya ng Department of Foreign Affairs batay sa mga reports na kanilang tinatanggap mula sa iba't ibang foreign posts. Sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumulan ni Senator Erwin Tulfo, sinabi ang Secretary Germinia Usugan ng Department of Foreign Affairs na sa kanilang informasyon ay nagdadagdag pa ng mga missiles ang Estados Unidos sa Iran. Hindi to gaya ng naunang Iran-Israeli war na tumagal lamang ng 12 araw. Ay isa sila sa panalangin na sana ay hindi ito tumagal upang hindi lalo mas kawawang ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Narito si ASEC Germinia Usugan. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Because of this, we receive reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. That's why we are doing unconventional also assistance to our OFWs. Thank you, sir.
Muli namang nagbigay katiyakan si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW na magsisimula na ang repatriation by land. May 5 bansa na silang identified na maaaring pagdalahan ng mga OFWs. Ang ginagawa lang nila ngayon ay ang koordinasyon sa mga host countries at mga bansang tatawiran ng border at ang route na ang igtas sa ating mga OFW. 1,400 ang nagpalista na gustong ma-repatriate, ngunit hindi agad sila mailabas dahil sarado ang mga airports. Narito naman Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Meron po tayong at least 5 countries na tinitignan ngayon kung saan nagsisimula na po ang repatriation effort. We have identified designated meeting points, exit points, temporary relocation points. Exit points, because the airports are closed, will be by land. So we have identified every land border crossing per 5 countries. And we have prepared the logistical aspects of repatriation. Ang number 1 payo po ng ating Pangulo, ensure, number 1, coordination with the host countries, and number 2, the safety in the repatriation process. So yun po ang gabay ng Pangulo, kaya't yun po ang sinisigurado po natin bago tayo magsagawa ng repatriation process. Hindi po ordinaryo ang repatriation process for Filipinos because we will consider the volume. Ito si RH Fuente, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Raymond. Samantala, Vice President impeachment proceedings, tiniyak daw po na walang delay, walang shortcuts. Ating lamin ng update mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, magpapatuloy ang hearing ng House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit sa panahon ng congressional break. Ito ang desisyon ni Batangas Representative Review Luistro, chair ng komite, dahil ayaw niyang maantala ang hearing kahit magsisimula na ang congressional recess sa March 18. Paliwanag ni Luistro, mahalagang tuloy-tuloy ang impeachment proceedings dahil kung patatagalin pa, lilikha ito ng divisiveness o pagkakahati-hati sa mga government institution at maging sa publiko. Naisibe na kahapon ang notice to respondent sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte at may 10 araw ang Vice Presidente para tumugon. Ito'y matapos ideklara ng komiteng parehong sufficient in form and substance ang 2 impeachment complaints laban sa Vice Presidente sa botong 54-1-0. Recess ng Kongreso simula March 28 para sa pagunita ng Holy Week at babalik ng May 4 bago naman ang Sinede adjournment sa June 5. Babalik ang mga mamabata sa July 27 para sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress at sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak naman ni Luistro na ang VP impeachment proceedings ay walang delay at walang shortcuts. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibleng hoarding, profiteering sa produktong petrolyo, bantay sarado ng BOE. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Bantay sarado ng Department of Energy ang posibleng hoarding at profiteering sa bentahan ng petrolyo sa gitna ng serye ng mga oil price increase. Kasunod ito ng isinumiting initial report at ilang ebidensya ng mga field office ng DOE sa Luzon at Mindanao na nagpapahiwatig ng posibleng mga irregularidad sa fuel supply, gayon din sa retail practices. Biniberipika na raw ng kagawaran yung mga ulat bilang bahagi ng isinasagawa ng lang case build-up. Nagpapasaklolo na rin yung DOE sa DILG at PNP upang matiyak yung agarang aksyon laban sa mapatutunayang lumalabag sa batas. Idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin na sa ilalim ng Price Act at Presidential Decree number 1865, illegal at may kaakibat na multa, gayon din ang pagkakakulong ang hoarding, overpricing, adulteration at iba pang manipulasyon sa presyo at supply ng mga produktong petrolyo. Ang babala ng kalihim, hindi palalagpasin
din ng gobyerno yung anumang tangkang pananamantala, lalo ngayong may krisis sa gitnang silangan. Samantala, sinabi ni Secretary Garin na bukas pa nila iaanunsyo yung magiging taas presyo sa mga produktong petrolyo para sa susunod na Martisyan. Tuwing Biyernes kasi naglalabas ng oil price estimate yung kagawaran, gayon din yung mga kumpanya ng langis. Batay sa 3 araw pa lamang nakalakaran, sinabi ng ilang oil industry sources na posibleng pumalo ng mahigit 7 piso yung kada litro ng gasolina, habang mahigit 15 naman sa kada litro ng diesel. Una nang umapila yung Energy Department sa mga kumpanya ng langis na utay-utayin yung pagpapatupad ng nakaambang big time increase. Ito si Giselle Ricafort para sa Reader H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, Philippine National Police, higpitan daw po ang counterintelligence kontra mga espiya. Ano kayang gagawin nila, no ha? Ating alamin sa report ni RH52, Ediel Parosa. Ediel. Lakay, inalerto na ni PNP Chief General Jose Melencio Nortatis Jr. ang lahat ng unit ng pulisya para higpitan ang counterintelligence measures ng Hanay laban sa posibleng foreign-backed espionage activities. Sunod pa rin yan ang ulat ng National Security Council na ilang tauhan ng defense agencies ng bansa ang na-recruit upang maging espiyang konektado di umano sa bansang China. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng Nortatis, prioridad ng PNP ang masigurong gardyado ang mga impormasyon at assets na gamit sa peace and order at pambansang seguridad. Ngayon din, nakikipag-ugnayan naman ng PNP sa ibang ahensya upang makagkaroon ng intelligence sharing ng nabistong malign influence network. Sa iwalay na panayam, sinabi National Security Advisor Eduardo Anyo, sinisilip din ang posibilidad na napasok na rin ng naturang operasyon ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero ang kumpirmado sa ngayon, 3 Pinoy mula Department of National Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang umaming naniktik at nakakuha ng datos higit sa listahan ng personnel at schedule ng rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Nagpahid din ang support ng PNP sa panawagan ng Armed Forces of the Philippines na repasuhin ang mga umiiral na batas laban sa espionage sa panahon ng kapayapaan. Ako naman si Ediel Parosa, DZOH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Health Secretary Ted Herbosa at 3 iba pang opisyal ng DOH inreklamo sa Ombudsman ng kapiwalian dahil sa maanumalyang mobile clinic project. Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Muling mo sa Office of the Ombudsman ang kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, si Health Secretary Ted Herbosa. Ito'y may ginalaman sa 1.8 bilyong pisong umano'y nasayang na pondo para sa mobile primary care facilities na sinasabing 75% ay hindi gumagana, lalo ng mga naipamahagi sa malalayong mga probinsya. Ayon sa batay sa reklamong inihain ng concerned DOH employees ngayong araw, sa utos umano ni Secretary Herbosa, ay niluto ang procurement process upang paboran ng isang partikular na supplier. Bukod kay Secretary Herbosa, kabilang din sa nireklamo ng katiwalian sa pamamagitan ng bid rigging o pandaraya sa proseso ng bidding ay sina Yusek Glenn Matthew Bagao, na kasalukuyang Undersecretary ng Health Facilities Enhancement Program, at itong sina Brigida Romualdez Aquino at Alan Tope, ang Head Executive Secretary at Executive Assistant ng Kalihim. Laman ng complaint affidavit ng mga DOH employees ang anilay agong term reference o TOR upang maging tailor-fitted sa minamanok na supplier, at ang pagpapaliban ng pre-procurement conference hanggang sa mabago ang TOR ayon daw sa dikta ng Office of the Secretary. Giit ng grupo, planchado na umano kung sinong mananalo sa bago winner sa metal units na sundan ang binagong specifications. Nila mismong sa internal report na nilabas ng DOH ay 25% lamang sa mga ipamahaging 150 mobile medical clinic ang ganap na operational. Kabilang sa mobile clinic na hindi magamit ay ang mga naipamudmod sa Cotabato, Bukidnon, Camiguin, Siquijor at Zamboanga del Norte, ilang pang lugar sa Mindanao, nang karamihan ay kulang sa gamit. Yung isa nilang malinaw na nasayang lamang mahigit 1.8 bilyong pisong pondo.
Ito na ang panglimang kaso na inihain ng mga empleyado ng DOH sa Ombudsman laban kay Secretary Herbosa, bukod pa sa mga reklamo na itinarating mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala naman, driver na high-value target. Arestado daw po sa bypass operation sa Taguig. Ating alamin ng report mula kay RH27. Noche Kakas, Noche! Lakay Ray at Romel agad pinusasan ng isang driver matapos bentahan ng shabu ang pulis poster buyer sa lungsod ng Taguig. Tiklo ang suspect na si alias Tipanes, 45 anyos, na dumayo pa mula sa Pasig City. Ayon sa report, kinasa ang operasyon sa Dilapas Street, Purok 6, sa Barangay Ibayo na Pindan, kung saan pinili ng suspect na doon mag-aabutan ng pera at droga sa isang pulis na nagpapanggap na bibili ng shabu. Matapos ang transaksyon, dito na pinusasan ang suspect at nakumpiskahan ng 14.8 grams. Naabot sa may kita 100,000 pesos. Matagal na manong minamanmanan ang suspect sa illegal drugs activities nito na ngayon maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Aris sa 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malabon LGU, tuloy naman sa pamimigay ng birthday cash gift para sa mga senior citizen. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Romel, halos yakapin at salubugin ng mga senior citizen ang Malabon LGU sa Fair Jerry Kapitales. Tuloy-tuloy yung pamamahagi ng birthday cash gift para sa mga lola at lola mula naman sa Barangay Karapistin at Tanyong sa Luzon ng Malabon. Ito'y bago pa rin ang hinahanap ng Office of the Senior Citizen Affairs. Ay, Alcalde, mahalaga niya ang makitang masaya mga senior citizen na nagbibigay o nabibigyan ng gabay sa kanilang mga ginagawa para sa patuloy na pag-unlad. Bawat barangay niya iniikot ng alkalde para sa personal na mga subaybayan ang pamimigay at pamamahagi ng kanila sa ilalim ng kanilang programa. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido. Hataw Balita. Standby. Mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas, ang oras alas 2:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng wala nang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Pakialaman. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Rapido, hataw, balita. Anyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Epekto pa rin ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Iloilo City Government magpapatupad ng fuel subsidy program sa 2,000 drivers dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Ating alamin sa report ni Jocelyn Maque. Jocelyn. Inanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na magpapatupad ang city government ng fuel subsidy program upang matulungan ang mga lehitimong driver sa lungsod. Ayon sa alkalde, 3 million pesos ang inilaang pondo ng city government para sa nasabing programa. Isa ito sa mga paraan-anya ng city government upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo bungsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Magiging benepisyaryo ng programa ang mga driver ng traditional jeepney, modern jeepney at taxi na bumibiyahe sa lungsod. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga driver at operator ng 1,500 pesos na halaga ng petroleum products bawat buwan sa pamamagitan ng kanilang mga kooperatiba. Ayon pa sa alkalde, magtatagal ang programa hanggang December 31 ngayong taon, depende sa availability ng pondo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, report mula kay Boy Gonzales, Gabriela nagprotesta sa BOJ. Hiniling ang pagpalaya sa 135 babaeng political prisoners. Ibalita mo yan na Boy Gonzales. Boy. Lakay Romel, na nagdaos ng kilos protesta ang grupong Gabriela sa harap ng BOJ sa Maynila 2 araw bago ang paggunita ng International Women's Day upang hilingin ang agarang pagkapalaya sa 135 babaeng political prisoner sa bansa. Ayon sa grupo, kabilang sa kanilang ipinapanawagan na palayain ang mga kababayan na human rights defender. Gayon din ang mga may sakit, matatanda at mga bagong ina na kasalukuyang nakakulong sa iba't ibang detention center sa bansa. Dito ang grupo na harap umano ang mga ito sa mga gawa-gawang kaso dahil sa kanilang pakikipaka para sa karapatan at kalayaan ng mga inaapi. Batay naman sa datos ng karapatan, umabot na sa 693 ang kabuang bilang ng mga political prisoner sa bansa kung saan 163 dito ang naaresto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ng grupo, binigyan din nila na umunoy kabalintunaan ng sistemang legal na mabilis umanong nagpapakulong sa mga nagtataguyod ng katarungang panlipunan habang ang mga tiwaling opisyal ay patuloy na nakakalaya. Nanawagan din ng Gabriel sa lahat ng kababayang Pilipino na makiisa sa mga nakatakdang mobilisasyon sa Marso 8 bilang bahagi ng paggunita ng International Women's Day
at ginit ang kanilang panawagan na palayain ang mga babaeng political prisoner at papanugutim ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ito si Boy Dosales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat boy. Balik po tayo mga balita mula sa mga probinsya, mga tsuper sa Cabanatuan City. Nanawagan ho na ibigay na ang kanilang fuel subsidy. Report mula kay Grace Ansano. Grace. Ray, nananawagan na ang maraming tricycle driver, maging ang mga jeepney driver na pumapasada dito sa bahagi ng Cabanatuan City. Ang Cabanatuan City ang tinaguri ang tricycle capital of the Philippines. Kung noong isang araw o Lunes, naglalaro lamang ng 54 pesos kada litro ang presyo nito. Ngayon, umakyat na sa 57 hanggang 62 ang kada litro. Habang sa diesel, ang mga jeepney driver naman, matindi na ngayon ang kamot sa ulo. Ang pumapasadang si Mang Alfred mula San Jose City patungo ng Cabanatuan City, hindi raw kakayanin. Kung ngayon ang presyo ng diesel ay naglalaro na sa 77 pesos hanggang 77.80 centavos ang presyo nito. Sa ganito raw, umaasa sila na agad-agad ay ipatupad na ng pamahalaan ang sinasabing fuel subsidy. Malaking tulong daw ito kung ito'y ipapatupad na sa gitna ngayon ng patuloy na pagtaas na presyo ng fuel. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Great Verson Sano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunduan sa pagpapatupad ng road networks development sa BARM nilagdaan. Alamin natin na iba pang detalye. Arch number 19, June Di Makutak. Lakay, muling bumalik ang JICA personnel sa Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Government sa Cotabato City upang lagdaan ang implementasyon ng Road Planning, Infrastructure Management, Improvement and Maintenance sa buong BARM region. Sa informasyon mula sa OCM Information Office, ang JICA representative ay nasa katauhan ni na Mr. Suichiro Ide, Senior Representative ng JICA Philippines at Miss Irie Lizuka, Projection Formulation Advisory ni JICA Philippines. Habang sa panig naman ng BARM, lumagda si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa presensya ni na Acting Senior Minister Abdullah Kusain at Bangsamoro Minister Public Works Director General Engineer Danilo Ong at Engineer Salonga Sumampao. Ang cooperation ay susuporta sa malawakang proyekto na i-implementa ng MPW BARM para sa tuluyang pagkonekta ng mga community sa BARM region na dating sentro ng mga giyera sa pagitan ng MILF at ng government troops. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June. Construction worker na sakay ng truck nahulog. Naku naman, no. At sumapit daw po sa wire ng kuryente Northern Samar. Dyan po yan sa may Northern Samar. Sugatan. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Matinding sugat sa katawan ang natamo ng isang construction worker lula ng isang dump truck na mahulog sa may National Highway ng Barangay Bubulusan, Lawag, Northern Samar matapos na sumabit ito sa isang wire. Ayon sa isang residente, ito ay wire ng Northern Samar Tricooperativo na Rosamilco. Ayon naman sa PNP, nahagip ng truck ang wire at sumabit ang sakay na biktima na construction worker na nasa likod na nasabing truck. Mula ito sa Barangay Lawangan, Lawag, Northern Samar patungo sa Barangay Rawis, ang nasabing sasakyan, lulaan ang mga container drum na mayroong laman na tubig. Ang biktima ay nakaupo sa nasabing container drum. Nang pagdating sa lugar, nahagip ng truck ang isang wire. Sumabit ang biktima at nahulog. Nagtamoy ng matining sugat sa katawan na agad na isinugod sa Chibitan Memorial Hospital. Samantala, nananawagan naman ang isang residente sa Northern Samar, Electric Cooperative o Narsamilco na magsagawa ng inspeksyon sa kanilang mga linya na madalas na aabot at napuputol sa pagdaan ng matataas na truck. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang driver ng tanker truck ang nakaidlip, bumangga, harang na flyover sa Bataan. Naku po. Ayun, bumangga sa harang na flyover sa Bataan. Ang detalye, RH number 37, Dani Comilanga. Dani.
Isang self-accident ang naganap sa isang Isuzu tanker truck na may kargang diesel matapos bumangga ito sa konkretong harang ng flyover sa kahabaan ng Pablo Roman Highway sa barangay Alauli, Pilar, Bataan, alas 6:30 kaninang umaga nitong Marso 6, 2026. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, minamaneho ni Ronald D. Dizon, 57, ng Bacoor, Pampanga ang tanker na patungong Balanga City mula ito sa Maribeles, Bataan. Nang umano'y makatulog ito o mapaidlip habang nagmamaneho. Dahil dito sumalpok ang sasakyan sa konkretong barrier bago pa makasampa sa itaas ng bahagi ng flyover. Nagresulta ito ng pagkakasira ng bahaging ilalim ng tanker truck at sa istruktura ng flyover na hindi pa matukoy ang halaga. Matatanda na halos sunod-sunod na rin ang nagaganap na self-accident ng iba't ibang sasakyan sa mga flyover at mga concrete barrier sa Roman Highway sa Bataan na laging ang driver umano ay nakakaidlip habang nagmamaneho. Paalala ng mga otoridad, bago mag-drive siguraduhin kumpleto sa tulog at i-check ang sasakyan bago ito gamitin para disgrasya ay maiwasan. Samantala, dinala na sa impila ng pulisya ang driver para sa kaukulang investigasyon. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Danny Kumilang. Samantala, LGU Camarines Sur abay naglunsad daw po ng malawakang aksyon kontra pagbaha. Matindi bang pag-ulan dyan sa Camarines, ha? Ating alamin mga kaibigan ng report mula kay RH18, Ruel Saldico. Ruel, go! Nagsanib puwersa ang mga kawani ng pamalampal na lalawigan ng Camarines Sur at mga residente sa agarang pagpapatupad ng aksyon kontra baha at Green Embankment Program sa pangunan ni Gobernador Elry Villafuerte matapos itong ilunsad sa mga bayan ng Garcia Torena at Milaor kahapon. Sa bayan ni Milaor, nakiisa ang gobernador sa paglilinis ng dalawin ng tubig, partikular na sa dalawang barangay sa Milaor. Personal ring nakibahagi ang gobernador sa pagtatanim ng mga puno sa mga lugar sa malapit naman sa baybayin kasama ang ilang guro at estudyante sa Garcia Torena, Camarines Sur bilang bahagi ng Green Embankment Program. Well, nakakatuwa. Nag-umpisa na po tayo doon. Nagtanim tayo ng local variety na puno na conducive sa along the seawall. So maganda po. Marami rin volunteers. More than 200 po ang makikinabang na pamilya. Then expand natin sa Kinalasan Island na importante yan na magkaroon ng natural barrier na seawall. So tanim, linisan, then siguro after 3 years, malaki na yan. Gaganda yung look. Baaw, Bula, Napua, Karamuan, mga coastal areas yan na priority sa partido. Then sa Rinconada, yung Nabua, Bula, Pao na palaging binaba. Dito naman sa parte, kahit yung Pawili River sa Pili, bibigyan natin ng attention yan. Dito sa Milaor, sa San Fernando rin. Of course, dyan sa parte ng Kamaligan, sa Magarao, yan ang mga lugar, Kabusaw. So maraming lugar, sana magtulong-tulungan para maging successful. Plano ring ipatupad ang Green Embankment Program sa iba pang mga lugar sa lalawigan kabilang na ang Lagunoy, Karamuan, Goa, Sangay at iba pang bayan sa 4th District ng Camarines Sur. Saan may naitalang pagwasak ng ilang mga flood control projects na sa hindi maayos na pagkakagawa. Labis naman pinasalamatan ng mga barangay council at mga residente dahil sa inisyatibo ni Gobernador Villafuerte para naman sa aksyon kontra baha. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa naman tricycle driver ang arestado sa bypass sa Rosales, Pangasinan. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ng Rosales Police Station ang isang street-level individual drug suspect na 42 anyos na tricycle driver at residente ng Urdaneta City matapos itong mahuli sa anti-drug bypass operation. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Noel Kabakungan, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Isang nagkunyaring buyer na binentahan ang suspect ng 4 na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu, kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa akusadong mark money at ang illegal na drogang nakumpiska rito ay tumitimbang ng 9.3 grams na may street drug price na 63,240 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang kinakaharap na asunto ng akusado na kasalukuyang nasa likod ng Rias na bakal ng Rosales Police Station.
mula sa Action Radio Pangasinan. Ito si Freddy Fajardo, arrested nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Executive Motorcycle Riding Course. Ito raw po'y binuksan sa PNP Camp Ruperto Cangleon sa Palol, Leyte. Report mula kay Jimmy. Angay-angay, Jimmy. Executive Motorcycle Riding Course pinangunahan ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang direktor ng Highway Patrol Group. Isinagawa ito sa PNP Camp Ruperto Cangleon, Palol, Leyte kanina. Ayon kay General Marantan na kailangan bago bumili ng mga sasakyan ang mga tao, kailangan din may mga pagsasanay para maiwasan mga disgrasya sa lansangan. Sinanay din ng mga personnel ng Highway Patrol Group Unit sa Tacloban sa pagre-responde sa kalsada gamit ang kanilang mga sikl motorsiklo. Ilang mga motorcycle rider din ang binigyan ng pagkilala ni General Marantan matapos ang pagsusunod ng mga batas trapiko sa safety ang kanilang pagbabaniho. Isa na dito nabigyan ng pagkilala si dati Leyte Vice Governor at ngayon si Leyte 5th Board Member Attorney Carlo Loreto. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulias. Kyle. Lakay Ray Romel, pinaghuli ng mga tauhan ng Swiss Traffic Action o STAG ng MMDA ang mga lumalabag sa anti-illegal parking at street parking ban sa ilang kalsada sa San Juan at Mandaluyong City. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang Monte de Piedad and Domingo, Blumentritt, Manalo at Bonnie Avenue. Aabot sa 51 ang nahuli sa pamamagitan ng no contact apprehension habang 17 naman ang physical contact apprehension. Sa iba pang balita, sa pool naman ng water interruption ng ilang bahagi ng Pasig, particular na ang Barangay Santolan at Pinagbuhatan. Dahil ito sa gagawing maintenance activity sa lugar ng Manila Water. Sisimulan ito mamayang alas 10 ng gabi at inaasahang matatapos bukas ng alas 4 ng umaga. Yan ang later sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias on DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Sabi ni Sir Els Bartolome, nakangin-ngin at dieselin, apaw. Taas ng presyo ng diesel. Makapamanilan. Hindi na makabiyahe ng Maynila. Kaya dapat, Apo El, sabay magbike na lang kayo mula Tarlac hanggang sa Maynila. Naku po. I think it's about time i-promote ang active mobility. Ay, ang sabi ng batay sa pagtaya ng DFA, ang digmaan sa gitna sila ang tatagal pa ng 1 hanggang 2 buwan. Dahil sa gusto pa rin ni Trump na makidigma. Talaga si Trump. Ang epekto niyan sa mga bansa na katulad ng Pilipinas. Talagang ramdam na ramdam. Salamat po sa matumutog po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong Thank God It's Friday. Maraming salamat, Ms. Renabit. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team, sa ating mga classmate. And of course, kay Don. Inyo po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras, alas 3:02 ng hapon. RH! Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang